Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, muling tataas, gasolina, bahagyaring may pagtaas. Muling magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong Martes, October 7. Sa anunsyo ng kumpanyang Shell Pilipinas, Seaoil at Caltex, tataas ng 80 centavos ang kada litro ng kanilang diesel, habang 20 centavos sa kerosene. Matapos naman ang bawas presyo noong nakaraang linggo, tataas din ng 20 centavos ang kada litro ng kanilang gasolina. May kapareho ring taas presyo sa gasolina at diesel ang Clean Fuel, Petrogas at iba pang kumpanya ng langis. Epektibo ang naturang oil price hike kaninang alas 6 ng umaga, maliban sa Clean Fuel na pasadong alas 4:01 ng hapon. Ang naturang pagtaas ng presyo ay bunsod pa rin ng paggalaw ng presyohan nito sa pandaigdigang merkado. Samantala, ikalawang sigwada ng ikinakasang trillion peso march at iba pang kilos protesta kontra katiwalian, pinaghahandaan na ng PNP. Tiniyak ng Philippine National Police na hindi na mauulit pa ang nangyaring kaharahasan sa lungsod ng Maynila, kasabay ng mga kilos protesta kontra katiwalian noong September 21. Ito'y kasunod na rin ng pahayag ng ilang mga grupo kaugnay ng ikinakasang ikalawang balsada ng trillion peso march kontra katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may naihanda na silang security template para rito, upang masagkaan na ang anumang pagtatangka na guluhin ng mga ikinakasang pagkilos. Nasubukan niya ang kakayahan ng mga pulis pagdating sa pagpapairal ng maximum tolerance noong September 21, na madalas na rin nilang pinapairal tuwing May 1 at anibersaryo ng People Power. Dagdag pa ni Nartates, gagamitin ng PNP ang kanilang resources upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa mga ikakasang aktibidad. At sa ating Metro Manila ngayon, tunnel boring machine sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project, ilulunsad na. Pinangunahan ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang launching ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo Station ngayong araw, kasama si Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan at iba pang opisyal ng kagawaran. Sinaksihan ni Lopez ang pagsisimula ng paghuhukay sa tunnel na daraanan ng subway project sa pamamagitan kasi ng tunnel boring machine, kaya nitong humukay ng 300 hanggang 500 cubic meters ng lupa kada araw, at lumikha ng 12 metrong tunnel. Gamit ang rotating cutting wheel ng tunnel boring machine, mayroon itong sharp cutting edges na kayang dumurog ng malalaking tipak ng bato at lupa sa sandaling panahon. Sa kasalukuyan, ayon kay Acting Transportation Secretary Lopez, may 3 tunnel boring machines na ang nag-ooperate sa Camp Aguinaldo Station, isa papuntang Ortigas at isang patungong Anonas Station. Sinabi pa ni Lopez na target nilang maging fully operational ang subway project pagsapit ng 2032, pero aminado siyang malaking hamon ang right-of-way sa mga daraanan nito. Partikular niyang tinukoy ang bahagi ng Corinthian Gardens sa Quezon City, subalit tuloy-tuloy na aniya ang negosasyon para rito. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown ngayong araw ng Martes. 79 days na lang, Pasko na! At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.